Recently, very in the news kayo mag-asawa. Kumusta kayo ngayong dalawa after the mga Controversy. Ayun, mag-asawa pa rin. Intact pa rin. First muna, madaming bumibilib sa'yo kasi grabe yung support mo sa Very asawa mo. support. Ang daming umahanga sa'yo. Reaction mo doon? Una, Happy Women's Month sa lahat ng mga babae. Yes. So, napag-uusapan naman yung misis ko. Ano lang talaga ako kasi nakita ko yung paano to nagsimula yung kanilang concert na halos pinlano nila tapos inaalok sa mga producer walang mag-produce. tapos parang sige tayo na lang so nag-usap-usap silang mga girls kung sino yung may kaya nagbakas-bakas hanggang sa eto na malapit na yung nakapagpa-schedule sila sa Araneta. Yung pala, hindi pala pwedeng walang lisensya. So hanap na naman sila kasi may December na silang schedule sa Araneta. Nakapag-down na sila, di pa pala pwedeng mag-concert ang walang license. So ngayon, hanap pa sila. So mabuti may nakita silang ka-partner. So yun yung nagko-produce sa kanila. Tapos nakita ko din yung journey na yun na talagang syempre yung iba may mga trabaho na sa ibang bansa. Si Sunshine ay housewife at nag-aalaga ng aming pamilya. Nagsama-sama ulit, no? Tapos hindi naman kasi ako fan ng sex bomb eh. So, no, syempre lalaki, 'di ba? So parang nung panahon na sex bomb yung kasikatan nila, nag-aaral ako. Nag-aaral ako at hindi ko naman nung naging girlfriend ko naman si Sunshine, hindi na siya sex bomb. So, parang alam ko na sobrang sikat sila. Kasi syempre, alam naman na sikat sila nung time na 'yon. Pero 20 years ago, ganun nakatagal. So, hindi ko sila nakitang buo. Nakikita ko sila na magkakasama sa mga party, pero hindi sila nabubuo. No? Tapos, nung nakita ko na nga yung concert, nakita ko, actually sa totoo lang, nakita ko yung saya sa asawa ko. Nakita ko kung gaano siya ka-happy. Dahil marami rin pinagdaanan yung asawa ko eh. Sabihin ko, syempre may career yan. Nung naging asawa ko naman yan, Sunshine Garcia na yan kahit paano. May regular show, pero sinacrifice niya lahat yun eh. Katulad din ng mga babaeng katulad ng pangkaraniwang babae na naging nanay, na they have their own career. Tapos iniwan nila yon because of their family. Na kailangan na nilang mag-alaga ng anak nila, kailangan nilang alagaan yung pamilya nila. So yun yung nakita ko sa kanya and then nakita ko siya na ginagawa niya yung bagay na una niyang minahal bago ako. Yung at yung panganak namin, yun yung unang minahal niya, yung pagsasayaw. At matagal niyang ginawa yun. Kaya nung nakita ko siya, tapos nakita ko yung buong grupo nila, naging fan ako bigla. Kasi sabi ko nga after nung habang nagko-concert kasama ko yung mga ewan ko nakita niyo yung video na yun na kasama ko ako yung bit-bit ko lahat ng anak ko nanonood kami lahat tapos may video ako tumatayo ako hindi ko alam na may camera eh alam ba't man ako hindi ko naman ginagawa yan dahil gusto ko magpapansin doon kung gusto ko lang magpapansin di sumayaw na lang din ako doon sa concert di ba hindi lumabas yung talagang ganun naging fan ako ng asawa ko naging fan ako ng sex bomb. Dahil nakita ko yung pinagdaanan nila and then napaproud ako sa asawa ko dahil nakita ko yung pinagdaanan niya pero ngayon nandun nakikita ko siya sumasayaw kahit medyo majubis. Nandun di ba? Na Sexy pa rin naman. Very graceful saka yung passion niya nandun. So proud na proud talaga. Kaya ganun ako ka-supportive. At yung ground 1 hanggang sa ground 2 parang Iba-iba. nakikita ko sila na ipapanood natin, di ba? Di ba, ikaw nanood ka ng concert, napanood ko na yun, okay na yun. Hindi, iba-ibang emosyon yung nakikita ko every round. Saka may nadadagdag lang. May nadadagdag. Tapos, nakikita ko din yung journey niya. Talagang, siyempre, naranasan niyang mabash dahil madjubis nga siya nung unang round 1. Tapos, di ba, pero hindi siya na-pressure. Kasi sabi ko nga, mas maganda na yung kung ano yung normal mo, 'di ba? Wag mong pressure yung sarili mo, nagutumin mo yung sarili mo para lang i-impress yung mga alam mo sa totoo lang, yung makita kang sumasayaw, mas maganda nang makita yun na maraming natutuwa sa iyo dahil ganyan naman talagang nanay, ganyan naman talagang babae, 'di ba? So, yun yung normal na babae na pero ngayon, 'di ba? Pero yung pinaka-importante yung talent niya nandun pa rin na magaling pa rin naman talaga, napahanga talaga ako.
Ginagawa niya yung mahal niyang gawin. Kaya sobrang supportive ako. Para ako nanonood ng basketball na ito, tumatayo ako, pumapalakpak, nag-video. Kasi inado naman din, sa panahon naman na kailangan ko ng suporta, nandyan naman siya. Kasi ako napasok nasa politika na ako. Ilang eleksyon, ilang mga programa ko, everyday nandyan siya nakasuporta sa akin. So ito naman yung time. Siyempre nalungkot sila kasi nag-expect na yung mga tao, di ba? Yun sana yung unang Sold out na eh. Saka alam mo yung sila, sa totoo lang, di ba? Parang naging sex bomb na ako, alam ko na yung history nila, di ba? Kinikwento sa akin ni Sunshine, hindi pa talaga sila umaalis ng bansa. Nakakapag-show sa ibang bansa na buo sila. Mare, pupunta lang si 3, 4. Pero yung sex bomb Yung kompleto. wala pa. So ito na yung first time. Kumbaga maniniwala pa lang silang talagang may show sila sa ibang bansa na buong sex bomb pag nakaapak na sila sa lupa sa abroad. Ibang bansa. Nagkagera naman. Nagkagera naman. Pero syempre yung safety naman nila yung iniisip. Saka gera yan, hindi mo alam kung kailan yan matatapos. Hindi katulad ng may bagyo, may kalamidad. Alam mong huhupa, pero ito, alam mong huhupa pero hindi mo pa alam kung kailan. Pero Marami pa naman naka-line up. Actually, nag-sold out na yung mga concert nila. Pati ata sa ibang, sa US, sold out. Sasama ka. May mga lugar lang. Siguro, hindi kasi ako, dito sa Pilipinas nakikita nyo, lagi ako sa lahat ng concert nandito. Pero pagka-aalis na ng bansa, tingin ko hindi na ako makakasama kasi meron tayong trabaho dito. For the longest time naman, hindi naman talaga parang siya yung parang nasa bahay lang. Pero syempre kasi parang, nanganak kasi siya. So talagang nag-focus din siya nakapag-racket pa naman siya nung dati, tapos may mga konting negosyong mga inaayos. May guesting din. Pero siyempre, actually nga, kaya siya yung isa sa mga medyo lumaki sa sex bomb kasi kapapanganak niya pa lang. Diba? Pero nakita ko din, actually hataw na hataw nga pero cesarean yung anak ng asawa ko, di ba? Kaya nga sabi ko yung tahi mo eh. Cesarean yun, pero mahataw kasi love niya yung ginagawa niya. Sabi niya nga kung kailan pa tumanda siya. Tsaka pa sila naging sobrang busy. Alam niyo po, kinikwento niya sa akin, na nung panahon nung sikat sila, nung sex bomb sila, hindi nila masyadong naramdaman. Dahil siguro, wala naman silang, kumbaga, yun lang yung routine nila, papasok sa Itbulaga, magdi-day 7, bukas ganun lang. Tapos, syempre may manager sila ng group, di ba? Pero ngayon kasi sila na yung mahawak ng mga TF nila. So medyo sabi niya, ngayon lang, ba't mo lang ngayon naramdaman na parang okay, mas okay yung yung okay yung inyong grupo. Kaya sabi niya kasi, yung TF daw. Mas lumaki na. Sabi ko, sige, magtrabaho ka na magtrabaho. Bahala sa mga bata. Actually, hindi naman nila talaga, wala namang nag-expect na mangyayari yan. So, siguro, ang nakita lang natin ngayon sa kanila, hindi na lang sila girl group. Dati kasi pag sinabing sex bomb, ano yan, para sa mga, mga kasambahay, yun ang mga fan yan, yung mga masa. Pero ngayon, hindi. Sex bomb ay nakita natin na isa na silang icon. Yun nga, iniisip ko ngayon kasi pumausap na nga ako ng doktor dahil tingin ko baka magkaroon ako ng mental health ng anxiety, depression kasi hindi ko makakatabi yung asawa ko ng ilang araw sa ilang buwan. Joke lang. Pero sabi ko, gawin mo lang. Kasi sabi ko, alam nyo kasi sila, hindi na yan yung karero nila. Hindi na sila bata. Hindi na sila parang girl group na nagsisimula ngayon na biglang sumikat. Hindi. Meron na sila isang kanya-kanyang buhay. At itong phase na to, hindi ito parang paglipas ng 5 taon, ganyan pa rin. Hindi. Itong phase na to, lilipas din yan. Babalik uli sila sa kanilang buhay. I-enjoy nila yan. Yung mga girls, mag-ipon, dahil may pinag-aaral na mga anak, may mga negosyong gustong gawin. Ito yung time para mag-ipon. No? Hindi mo kailangan gumastos ng malaki dahil hindi na yan yung career nila. So kailangan nilang time ngayon, ito yung time na
magtrabaho kayo, mag-ipon kayo para sa future ng pamilya ninyo. So kaya ako naman, support ako din sa kanya para din naman sa sarili niya, nagagawa niya yung gusto niyang gawin. At the same time, at pag lilipas din naman yung panahon na yan, tapos alam ko naman, sa akin pa rin naman uuwi yan. Mm-hmm. Na- Pero